Hindi na natin kailangan pumunta pa sa Bohol o bumili sa pasalubong center para makatikim lang ng peanut kisses. Kayang-kaya din natin gawin ito. Masubukan nga. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Ito po ay 250 grams na peanuts na hubad na mani at isasangag lang po natin ito hanggang sa maluto po, maging crispy ang ating peanuts dito. Pwede rin tayong bumili ng roasted peanuts na sa mga groceries para hindi na po tayo magsangag ng ating mani. At sa mahinang apoy lang natin isasangag ang ating mga mani para hindi po agad masunog ang ating mani dito at maging luto at malutong ang ating mani na dito. At kapag naluto na ang ating mani ay palalamigin lang po natin ito bago po natin isalang sa ating food processor at igigilingin po natin ito ng hindi masyadong pino at haluan natin ng 1/4 teaspoon na fine salt. Ngayon ay umpisa na natin ang ating paggiling sa ating mani. At tulad ng sinabi ko kanina, hindi masyadong pinong-pino ang ating paggiling sa ating mani dito para meron pa tayong counting bits sa ating malalasahan sa ating peanut kisses. Sa ganitong kapino ay okay na po ito para gamitin natin dito sa ating peanut kisses. At dito ay maghahalo din tayo ng 1/4 cup na cornstarch para maabsorb po ang oil moisture dito sa ating giniling na mani at para hindi mag-deflate ang ating mirang po pag hinalo natin ito sa ating mirang mamaya. Haluin lang po natin ng maigi para mag-well combine po ang ating cornstarch at ang ating giniling na mani habang nag-crack down po tayo, nagsiseparate ng ating 5 large na mga itlog dito. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pag-crack down ng ating itlog, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. Kagaya nito, special shoutout kay Virginia Irigel ng Walnut, Los Angeles, California, US of A. Ayan, nasa soft peak stage na po ang ating mirang dito at gradually ay ihahalo natin, ifo-fold in natin ang ating ground peanuts dito sa ating mirang po at hahaluin lang po natin ito ng maigi. Dahan-dahan lang po ang ating paghahalo dito para hindi po mag-deflate ang ating mirang. Cut and fold method dapat ang ating gagamitin dito sa ating paghahalo at wag po natin i-overmix po dito ang ating mixture. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito.
Ilalagay naman natin ang ating mixture dito sa isang piping bag. Yung hindi po masyadong kalakihan na piping bag ay pwede na rin po yun. Hahawakan lang po natin ang top portion ng ating piping bag at pagkatapos po ay gugupitan natin sa dulo ng tamang-tama lang po para lumabas ang ating mixture po dito. At dito ay gagamit tayo ng baking tray na merong parchment paper at lalagyan lang natin ng konting mixture yung mga gilid para hindi po gumalaw ang ating parchment paper dito habang tayo po ay nagpa-pipe out ng ating mixture dito. Ganit po dapat ang ating pag-pipe out ng ating mixture dito. Nasa sa inyo po yan kung gaano kalalaki ang ating peanut kisses na gusto natin. Pero ang ano lang po dito, kung medyo malalaki ay medyo matagal po ang pag-bake at kung maliliit naman ay sandali lang po natin i-bake. Sa ganitong kalalaking peanut kisses ay ibibake lang po natin ito ng mga 15 to 20 minutes at about 200 Celsius na temperature. At depende po yan sa oven na gamit nyo po at kayo na po ang nakakaalam kung gaano kainit po ang ating mga oven. Palalamigin muna natin ang ating bake na peanut kisses bago po natin tanggalin dito sa ating tray. At ito na po ang ating napakasarap, napaka-crunchy na ating peanut kisses po. At kung gusto nyo pa i-pack po ito, gusto nyo pong ipang negosyo, ay nasa sa inyo po yan kung paano nyo po ipapack yung ating peanut kisses. Usually po sa buhol po ay nakalagay po yan sa isang karton, maliit na karton na ang ating peanut kisses. Pero pwede rin naman ganito ang inyong gawin kagaya ng ginagawa ko dito.